Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid sa atin ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa 1 Juan, Kapitulo 4, talatang 20 hanggang 21. Ito ang nagsabi, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto po muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin, papurihan sa ginawa ninyo sa amin, Panginoon. Ang ginawa ninyong pag-iingat mo sa aming pagtulog, Panginoon. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Diyos, dalangin ko, Panginoon, hawakan ninyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga salita at lunga, upang hindi kami, O Diyos, magkaroon ng kamalian sa aming mga
pananalita, Panginoon, sa aming mga gawa. Bagkus, gamitin niyo ang aming mga dila upang ikaw, O Diyos, ay itataas, itatanghal, i-share ang mabuting balita, Panginoon, upang ang lahat, Panginoon, ay makatanggap ng kaligtasan na pinangako ninyo sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, sa umagang ito, ako po'y lumalapit, humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aking nagawa. Tumaan ay sa pamagitan, sa isip, salita at gawa. Patawarin ninyo po kami, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan o kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, Panginoon. Pagalingin sa mga karamdamang kanilang nararanasan, O Diyos. Ibilik mo ang kanilang lakas na nawala dahil sa karamdaman, O Diyos. Haplusin mo ang kanilang katawan upang manumbalik ang lakas na nawala, Panginoon, dahil sa karamdaman. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na magsisipasok ngayon sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan sa daan. Patuloy mo po silang proteksyonan, Panginoon, sa mga masasama. Pagkus, ikaw, Diyos, ang mag-iingat sa kanila sa daan upang hindi sila mapahamak, magkaroon ng aksidente sa kalsada. Gayunin po, O Diyos, sa mga kapatid namin nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo silang ilayo sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng lakas upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan na magtrabaho. Naghirap sila, nagtiis, na magpalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpo sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu. At sa umagang ito, Diyos, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming bansa. Patuloy mo pong ingatan ang bansang Pilipinas. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari nito upang ang kapayapaan, pag-iibigan ay namamayani, Panginoon. Panalangin ko rin, O Diyos, ang iyong mga anak na mga kapastoran, naglilingkod sa iyong ubasan. Patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus patuloy mo silang gamitin upang sila, O Diyos, ay humayo at maibahagi ang iyong mabuting balita upang marami ang maliligtas, Panginoon. Tulungan mo sila. Ilayo mo sila sa mga karamdaman, Panginoon. Gayon din po ang kanilang buong pamilya. Ilayo mo sa anumang karamdaman. Bagkus ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay kalakasan sa bawat isa sa kanila. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda. Ingatan mo po sila sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito ay iyong pinahinto. Gayon din po, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa upang may makain ang bawat tao sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, maraming salamat at sa umaga ito pinagkatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Ano man ang kalooban mo, O Diyos, ang kalooban mo ang siyang masusunod. Amen. Ang talatang ito ay isa sa pinakamatapang at pinakamatapat na paalala ng kasulatan tungkol sa tunay na anyo ng pag-ibig. Hindi ito nag-iiwan ng puwang
para sa pagkukunwari. Hindi nito hinahayaang manatili ang pananampalataya sa antas ng salita lamang. Sa halip, hinahamon tayo mga kapatid na suriin ang ating mga puso, ang ating mga relasyon, ang ating araw-araw na pamumuhay. May 5 akong puntos na aking inilalahad sa inyo mga kapatid. Una, inilalantad ng salita ang huwad na pag-ibig. Di ba napakadaling sabihin, mahal ko ang Diyos. Madalis nating inuulit ito sa panalangin, sa awit, at sa mga pagtitipon ng pananampalataya. Ngunit ayon sa Juan, ang pag-ibig sa Diyos ay hindi humahantong sa pag-ibig sa kapatid ay isang kasinungalingan. Hindi dahil maliit ang kasalanan o galit o puot, kundi dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nanatiling nakatago. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na nananahan sa puso ng tao, ito'y umaagos. At ang unang dinadaluyan nito ay ang kapwa. Inilalantad ng salita ng Diyos na ang huwad na pag-ibig. Ang pag-ibig na may anyo ngunit walang laman. May tunog ngunit walang katotohanan. Ito ang pag-ibig na madaling magsalita ng maganda, ngunit ayaw magsakripisyo. Mabilis magpatawad sa sarili, ngunit maramot sa kapwa. At handang magpakita sa harap ng tao, ngunit nagkukubli kapag hinihingi na ang katarungan at kabanalan. Sa liwanag ng salita, ang ganitong pag-ibig ay hindi nanatiling nakatago. Ito'y nahahayag upang tayo'y maituwid at mapanibago. Ang huwad na pag-ibig ay kadalasang umiikot sa sariling kapakinabangan. Naglilingkod lamang kapag may pakinabang. Nagmamahal lamang kapag komportable at umiwas kapag may halaga ang pagsunod. Ngunit ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay parang salamin. Ipinapakita nito hindi lamang ang ating ginagawa, kundi ang tunay na kalagayan ng ating puso. Dito natin naunawaan na ang pag-ibig na hindi nakaugat sa katotohanan ay madaling gumuho at ang pag-ibig na hiwalay sa pagsunod ay hindi tunay na pag-ibig. Ipinapaalala sa atin ang salita na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang damdamin kundi pasyang sumunod. Ito'y mapagpakumbaba, handang magtuwid at magtama, marunong magsakripisyo at nanatili kahit may kapalit na sakit. Ang pag-ibig na mula sa Diyos ay hindi nagbubulag sa kasalanan, kundi humahantong sa pagsisisi. Hindi nagtatakip ng mali, kundi umaakay sa liwanag. Kaya nga mga kapatid, kapag ang salita ang humahatol, hindi ito upang tayo'y ipahiya, kundi upang tayo'y pagalingin. Sa pagharap natin sa salita, inaanyayahan tayong suriin ang ating sarili. Ang ating bang pag-ibig ay may bunga, may magkilos
may katotohanan. Ang huwan ng pag-ibig ay natatakot sa liwanag, mga kapatid. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay nagagalak dito. Kapag hinayaan natin ang salita ang manguna, ang ating pag-ibig ay nalihis. Mula sa pansarili, tungo sa makadiyos. Mula sa salita, tungo sa gawa. At mula sa anyo, tungo sa buhay. Pangalawa, ipinapakita ng talata ang malinaw na pamantayan ng Diyos. Hindi niya sinukat ang ating pag-ibig sa Kanya. Sa dami ng ating alam, sa haba ng ating panalangin, o sa tindi ng ating emosyon sa pagsamba. Ang pamantayan ay payak, ngunit mabigat. Paano mo iniibig ang kapatid na nakikita mo? Ang kapatid na mahirap mahalin. Ang kapatid na nakasakit sa atin. Ang kapatid na may pagkukulang at kahinaan tulad din natin. Dito nasusubok ang tunay na pananampalataya. Ipinapakita ng talata ng ang malinaw na pamantayan ng Diyos. Isang pamantayang hindi nababago ng panahon, opinyon o damdamin ng tao. Sa kanyang salita, inihayag ng Diyos kung ano ang tama at mali, kung ano ang kalugod-lugod at hindi niya kinalulugdan. Hindi ito malabo o pabago-bago. Ito'y tuwid, banal, at nagmumula sa kanyang likas na katapatan. Sa gitna ng mundong maraming sariling sukatan, ang pamantayan ng Diyos ay nagsisilbing matibay na gabay sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang malinaw na pamantayan ng Diyos ay hindi ibinigay upang tayo'y pahirapan, kundi upang tayo'y iligtas, no? Sa pagkaligaw. Kapag malinaw ang hangganan, malinaw din ang landas. Ipinapakita ng talata na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at katotohanan. Kahit ang kanyang mga utos ay may layuning buhubugin ang ating pagkatao at ingatan ang ating relasyon sa Kanya at sa kapwa. Ang pagsunod sa pamantayan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi pagkawala ng kalayaan, kundi pagpasok sa tunay na kalayaan. Sa liwanag ng talata, nahahamon tayong suriin ang ating puso at kilos. Ang pamantayan ng Diyos ay parang ilaw na tumatagos sa dilim. Inihayag nito ang mga bahagi ng ating buhay na kailangang ituwid. Hindi sapat ang mabuting intensyon. Hinihingi ng Diyos ang pagsunod na may integridad. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod sa malinaw niyang kalooban. Kahit ito'y salungat sa uso o sa kaginawaan ng mundo. Higit sa lahat, mga kapatid, ipinapakita ng talata na ang pamantayan ng Diyos ay laging kaakibat ng kanyang biyaya. Hindi na tayo iniiwan na mag-isa sa pagsunod. Ang Diyos ang nagtakda ng pamantayan. Ay siya ring nagbibigay ng lakas upang ito'y maisabuhay. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu, tinuturuan at binabago niya tayo araw-araw upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ikatlo, ang pag-ibig sa kapatid at patunay ng buhay na relasyon sa Diyos. Hindi sinabi ng talata na perpekto na ang umibig.
Hindi rin ito sinasabing hindi na tayo masasaktan o magagalit. Ngunit ang pusong minahal ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nanatili sa puot. Ito'y natututong magpatawad, umunawa, magtiis at magmahal. Hindi sa sariling lakas, kundi sa biyayang nagmumula sa Diyos. Ang pag-ibig sa kapatid ay bunga, hindi palabas, patunay, hindi palabang pahayan. Ang pag-ibig sa kapatid ay malinaw na patunay ng isang buhay at tunay na relasyon sa Diyos. Hindi ito simpleng damdamin o mabubuting salita lamang, kundi konkretong bunga ng pusong binago ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang tao ay tunay na nakakakilala at namumuhay sa presensya ng Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi na natiling nakakulong sa puso, kundi kusang umaagos patungo sa kapwa. Ipinapaalala ng kasulatan na hindi maaaring hiwalay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapatid. Ang ugnayan, hindi teorya, kundi praktikal na pamumuhay. Ang taong may buhay na relasyon sa Diyos ay natutong magmahal kahit mahirap, magpatawad kahit nasaktan, at maglingkod kahit walang kapalit. Ang pag-ibig sa kapatid ang nagiging salamin ng ating pananampalataya. Dito nasusukat kung ang ating pagsamba ay totoo at ang ating panalangin ay may laman. Ang tunay na pag-ibig sa kapatid, mga kapatid, ay hindi pumipili at hindi kondisyonal. Hindi ito nakabatay sa pagkakapariho ng ugali, paniniwala o antas sa buhay. Ito ay pag-ibig na marunong umunawa, handang magbuhat ng pasanin ng iba, at tapat na naghahangad ng ikabubuti sa kapwa. Ang ganitong pag-ibig ay hindi nagmumula sa sariling lakas ng tao, kundi sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pag-ibig. Sa pag-ibig sa kapatid, nahahayag ang presensya ng Diyos sa ating gitna. Nagiging daluyan tayo ng kanyang biyaya, kapayapaan at habag. Kapag pinili nating magmahal, ipinapakita natin sa mundo na ang Diyos ay buhay at kumikilos pa rin. Ang ating mga simpleng gawa ng pag-ibig, pakikinig, pagtulong, pagdamay ay naging patotoo na ang relasyon natin sa Diyos ay hindi patay, kundi aktibo at totoo. Pang-apat, at itong utos hindi lamang mungkahi. No? Hindi lamang mungkahi. At itong utos ay tinanggap natin sa Kanya. Ang pag-ibig ay hindi optional sa Kristyanismo. No? Hindi optional sa Kristiyanong buhay. Hindi ito nakadepende sa damdamin o sa karapat-dapat ng minamahal. Ito ay utos na nagmumula sa Diyos na unang umibig sa atin. Kapag pinili nating umibig, kahit mahirap, mga kapatid, tayo'y sumusunod sa kanyang kalooban at sumasalamin sa kanyang likas. Ito ay isang utos, hindi lamang mungkahi, mga kapatid. Ang ipinagagawa ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating damdamin, sa ating kagustuhan o kaginhawaan. Ang kanyang salita ay may otoridad. Ito'y malinaw, tuwiran at dapat nating sundin.
Kapag ang Diyos ay nag-utos, hindi siya nakikiusap, mga kapatid. Siya'y humihingi ng tapat na pagsunod na nagmumula sa pusong kumikilala sa kanyang pagiging Panginoon. Sa maraming pagkakataon, tinatrato ng tao ang mga utos ng Diyos na parabang mga payo. Parabang mga payo lamang na maaaring piliin kung kailan susundin. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi pumipili. Hindi pumipili. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay patunay ng ating pag-ibig at paggalang sa Kanya. Hindi sapat ang kaalaman ng salita. Hinihingi nito ang pagsasabuhay. Ang utos ay ibinigay hindi upang pabigatin ang buhay, kundi upang ituwid ang ating landas at ilayo tayo sa kapahamakan. Ang pagiging utos ng kalooban ng Diyos ay nagpapakita rin ng kanyang malasakit. Tulad ng isang ama, mga kapatid, natakda ng hangganan para sa ikabubuti ng mga anak. Ang Diyos ay nag-utos upang pangalagaan ang ating spiritual na buhay. Kapag tayo'y sumusunod, natututo tayong magpapakumbaba at magtiwala. Kahit hindi agad natin naunawaan ang lahat, sa pagsunod, nahuhubog ang ating karakter o ugali at napapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Higit pa rito, ang utos ng Diyos ay may layuning baguhin hindi lamang ang individual, kundi ang buong komunidad. Ang pagsunod sa kanyang mga utos, lalo na ang utos ng pag-ibig, ay nagbubunga ng pagkakaisa, kapayapaan, at patutuong nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang utos ay nagiging daluyan ng kanyang biyaya kapag ito'y isina sa buhay. Ang panghuli, isang paanyaya ito sa pagsisisi at pagbabago. Tinatawag tayo sa Unuhuan, Kapitulo 4, talatang 20 hanggang 21, na talikuran ang relihiyosong anyo na walang malasakit at yakapin ang pananampalatayang may laman at buhay. Isang pananampalatayang marunong magmahal sa gawa at katotohanan. Sapagkat sa bawat pagkakataon, mga kapatid, pinipili nating umibig sa kapatid. Doon natin tunay na ipinapahayag, ang Diyos ay iniibig ko at ang kanyang pag-ibig ay nabubuhay sa akin. So ang mensaheng ito ay isang paanyaya, mga kapatid, sa pagsisisi at pagbabago. Hindi lamang ito panawagan upang kilalanin ang pagkukulang, kundi paanyaya ng Diyos na bumalik sa Kanya at hayaang baguhin ang puso at isipan. Ang pagsisisi ay hindi basta paghingi ng tawad. Ito ay pagtalikod sa dating landas at pagharap sa bagong direksyong itinakda ng Diyos. Sa kanyang biyaya, ang paanyayang ito ay laging bukas at puno ng pag-asa. Ipinapakita ng Diyos na ang layunin ng kanyang salita ay hindi ang magparusa, mga kapatid, na hindi ang magparusa, kundi magpagaling, no? Kapag inilalantad ang kasalanan, hindi ito upang tayo itulak sa hiya, kundi upang tayo'y akayin sa liwanag. Ang pagsisisi ay simula ng pagbabago, isang hakbang ng pagpapakumbaba kung saan inaamin natin na kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos, mga kapatid.
Dito nagsisimula ang tunay na pagbabagong loob na nagbubunga ng bagong pamumuhay. Ang paanyayang ito ay personal at makapangyarihan. Inaabot nito ang puso, hinahamon ang isipan, at binabago ang direksyon ng buhay. Ang pagbabago ay hindi agarang perpekto, ngunit ito'y tuloy-tuloy na proseso ng paghubog. Sa bawat araw na pinipili nating tumugon sa paanyaya ng Diyos, unti-unti niyang inaalis ang ating lumang pagkatao at isinusuot ang bago. Pagkataong hinuhubog ng pag-ibig, katotohanan at kabanalan. Hindi rin nagtatapos sa individual ang paanyaya sa pagsisisi at pagbabago. Kapag ang isang puso ay nagbago, naapektuhan ang buong pamilya, ang ating komunidad, at lalong-lalo na ang ating simbahan. Ang pagsisisi ay nagbubukas ng daan sa pagkakasundo, pagpapanumbalik ng relasyon, at bagong simula. Ang binagong buhay ay nagiging patotoo na ang Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos. Ang paanyayang ito, mga kapatid, ay paanyaya ng biyaya. Walang sinumang napakalayo upang hindi maabot ng habag ng Diyos. Sa pagsisisi at pagbabago, natatagpuan natin ang kapatawaran, kalayaan, at bagong layunin. Ito ay paanyaya na iwan ang dilim at lumakad sa liwanag. Isang paanyayang humahantong sa tunay na buhay na ipinangako ng Diyos. Naway maging salamin ng ating pag-ibig sa kapwa, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, upang ang ating pananampalataya ay hindi lamang marinig, kundi makita at maranasan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob, sa hininga ng buhay, at sa lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay, nagtutuwid, at nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami sa kapatawaran iyong inialok, Panginoon, sa pag-asang muling bumabangon at sa pagkakataong magbago. Salamat sa iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Salamat sa mga taong iyong ginamit bilang layo-daluyan ng iyong pag-ibig at pagpapala. O Diyos, tinatanggap namin ang lahat ng ito ng may pusong mapagpakumbaba. Naway ang aming buhay ay maging handog ng pasasalamat sa salita, sa gawa, at sa pagsunod. Patuloy mo kaming akayin upang mamuhay ayon sa iyong kalooban at magpahayag ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig at isinabuhay ang iyong mga salita. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, bagos bigyan mo sila ng lakas upang patuloy silang humarap sa hamon ng buhay sa mundong aming ginagalawan. Panginoon, una kang umibig sa amin. Kaya kapag kami, Panginoon, ay umiibig sa inyo, dapat ito'y makita sa pag-ibig namin sa aming kapwa. Yung kapwa naming mahirap ibigin. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang nagturo sa amin upang kami ay umibig sa aming kapwa. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ng Ama
at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Oh, ayaw ah.